ang ginagawa sa Maynila. Kinukopya tayo sa bukasan, huli naman tayo, boom! Pader, nabangga tayo. Bakit? Mahulaan ko ba na magkakapandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Walang ekonomiya, wasak. Ng Maynila, hindi. Ng Pilipinas, hindi. Ng buong mundo. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang pizza, walang chicha. Tama ba? Anong ginawa? 3 months, 90 days, hindi ako umuwi ng bahay. Sa City Hall ako natutulog. Nag-iisip ako ng paraan. Paano ko ilaraos yung 2 milyong bibig na umaasa sa kanilang pamahalang lungsod? Sa awa ng Diyos, kayo na mga nangabuhay dito. Kayo ang testigong buhay. Kaya natin sabihin kanino man, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay. Per family, not per household. Kasi ang isang bahay, isang 2 pamilya, 3 pamilya, buwan-buwan, food box. Hindi pa nga nauubos ko sa, tumarating na naman yung food box. Tama ba rin? Nangyari? Naitay, siya sa akin ninyo, ipinagtapo ng mga mayor sa akin. Bakit? Tanging Maynila lamang ang nakauna at nakabili ng bakuna laban sa COVID-19. 500,000 doses. Hindi nyo napansin kung bakit tayo mabilis ng bakunahan? India naubusan ng oxygen. Pilipinas naubusan ng oxygen. Maynila, tangke-tangkeng oxygen nasa bodega ng lungsod ng Maynila para sa COVID-19. Tayo lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Dang-dang libo ang isang botelya, mabuhay lang ang isang taga Maynila na may COVID-19. In 52 days, nauubos ang ospital sa buong Pilipinas. Sa Maynila, itinatag Manila COVID-19 Field Hospital worth 300 million pesos. In 52 days, in less than 3 months, naitay. Habang kinakamata ko, inilaraos ko yung pang-araw-araw na pamumuhay ng tao sa kanan. Sa kaliwa, hindi ako nagpapigil para palaguin ang Maynila para sa kapakinabangan ng tao. Ano? Habang kinakarap ko sa kanan, sa kaliwa, tuloy-tuloy ang pangarap namin. Itinatag. Condominium 1. Condominium 2. Condominium 1. Basay community. Ngayon, habang tayo'y naririto, pinamimigay nila San Sebastian Residence. Tay, pag-utang ako may kasalanan. Pero ngayon namimigay sila ng condominium. Sila ang may gawa. Tanungin nyo, saan ang galing ang pera niya? Exactly. San Sebastian Residence. Nung isang araw, pinamigay na naman nila. Federal Residence. Saan galing ang pera? Kasalanan ni Isko ng utang. Sino na kinabang ng pera? Sila namimigay ngayon ng condominium. Tay, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Federal Residence. Tay, habang ginagawa ko ang pabahay. Bakit ako nagpapagawa ng pabahay? Squatter ako eh. Ilang beses na kami pinalayas dahil hindi kami nakabayad ng upa. Sabi nga ng nanay ko eh. Aso nga, naghahanap ng masisigaman kapag uulan, talo pa kaya. Kaya ako tinupad ang pangarap ko para sa mga walang bahay. Ngayon, gagawin nilang rent-to-own. Mali yun. Alam niyo bakit? Ibebenta yan. Tapos babalik mo ito sa kalsada. Gastos na naman ang mga nagbabayad ng buwis. Kaya ayaw ko yan ipabenta, pero pwede pangailangan habang buhay.
Kahit sa aling lahi nila, pero hindi mo pwede pagbayarin. Bakit? Kawawa yung nagbabayad ng buwis. Oh, alam ko, bakit kailangan baguhin pa? Oh. Nay, ginawa, Magsaysay High School. Hanggang ngayon hindi pa tapos. 3 taon na ako wala. Lahat ito natapos, ang 2 taon lang ako eh. Oh, Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned, pinakamagandang public school sa buong Pilipinas, nasa Sampaloc, Maynila. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Paseco Hospital, bagong ospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned public hospital na may MRI machine, na may CT scan machine. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagagamit ang taong bayan ng mga makinang yun? Daang-daang milyon ang halaga niyan. GE. Bakit hindi nagagamit ang tao? Nagawin na ng pora pa sila. Ayan mo, hindi mo pwede ikublihan. O naitay, lahat yan nangyayari. Pero wala kayong narinig sa akin. Wala. Minsan, hindi ko pinapapapload ninyo. Oy, pamatay tayo nila kapata. Bahala ng Diyos ang i-check. Sige na. Sama-sama na, una-una na lang. Hindi. Hindi naman ko lang parang. Bakit? Ama ako ng Luzon ng Maynila. Ganun na pagiging magulang. Gagawa mo ng paraan. Tanong, Yorme, kanino ka nangutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, ikaw nangutang din sa Pilipinas. Opo. Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Mas madaling salita, mga nanay at tatay ko. Di mo ang maestro ko para mas madaling natin maintindihan. Itong ulo ko, hanggang paa, yan ang buong gobyerno. May 2 pulsa. Isa sa wakali, isa sa ngangka. Sa kaliwa, ano naman? National Government Financial Institution. Ano yun? Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Since hindi kumapaw pa pera ng gobyerno sa bangko. Sa kanan, City of Manila. Ano ang ginawa ng Ama ng Luzon? Lumukot sa kaliwa, inilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Yung gawin mali! Malinaw yun! Malinaw yun! Kung yun ay mali, di mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun. Kung mali pala yun sino ba vice mayor ko nun? Sila nag-aproba no? Mali pala, ba't yun ang pumahan? Ngayon nyo lang naalala mo yung utang, 2022 pa ako wala dyan. Hindi, totoo lang, ganito. O ngayon, kung yun ay mali, nahariyan ko taong bayan ang magusga kung ako'y mali. Bakit ako matatakot? Hindi ko mahawak yung posisyon niya. Pag-ahawak niya ng taong bayan, pag-ahariyan ng taong bayan. At least, isa lang, masasabi ko sa inyo ngayon dito. Tako sa ilong mo, maglalakad ako sa nagdahan, kakaliwa ko ng Loreto. Paglalakad ako ng mag-isa, dahil masasabi ko, ayun tayo ngayon. Nakaraos tayo, nakatawid tayo. Salamat sa Diyos kayo. Ang sabi ko kanina, salamat sa Diyos, ito tayo, buhay tayo. Kung tanong ko sa inyo, taas ang kamay na walang utang. Ito tayo, isa, dalawa, o sabihin tayo may dito. Ano ibig sabihin? Bilang magulang, gagawin mo lahat, makiraos mo lang ang pamilya mo. Tama, Maria? Tama. Kaya na, tayo, bago tayo mag-uwi na, mukha namang ipatatawag din kayo ng kabila.
Pwede ba akong magbigay ng talubilin? Pwede? Pwede ba akong may masabi sa inyo? Pag pinatawag namin sa kabila, habang sinasabi nila, utang, 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 utang. Ha? Pwede ba? Masabi niyo naman, okay! Puro daw kayo utang, may pinasasabi si Yorme. Magsilayas na kayo dyan, si Yorme na lang magbabayad. Pwede? Ramis? Hindi ko naman pera yun eh. Hindi rin naman yung pera yun. Bigas lang yun, ha? Exactly. Pera ng tao mo yan. Kung mo naintindihan talaga ng tao. O na, Itay, matanong ko lang kayo. Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Uy. Sigurado kayo sa pinapasok niyo? Promise? Kasi, taas nga kami na gusto ko. Taas nga. Talaga? Promise? Text time? O sige. O ito ha. Umuwi kayo. Sabihin niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Papalit na tayo. Ngayon, lagi naman ako ikwentas klara sa inyo, makipag-usap. Kaya ako naman, pakiramdam ko na. Pero hindi pa ako sigurado. Hindi pa ako sigurado. Pero with all high probability, mukhang wasak na yung gobyerno ng Maynila. Mukha lang ha, hindi naman yung factual. Pero isa sigurado, basura na, hindi makolekta, gobyerno pa. Hindi totoo. Now, the point is, it's going to be challenging for me. Para lang, kasi gusto ko naman lagi ako tapat sa tao. Alam ko, ano yung pinakapangako nyo, ano yung gagawin ko, ano yung dapat nyo. Ngayon, gusto nyo ba bumalik yung mabilis na kumilos sa gobyerno? Yes! May sekreto yun. Pwede mag-request ng isa. Kung manatag kayo, huwag kayo matakot masyado. Nire-real talk ko lang kayo. Eh, nagawa ko nga dati. Kaya natin gawin ulit, di ba? Tama ba rin? Pwede isang request lang. Pwede straight. Hoy! Mag-ingat kayo sa sagot. Baka mamaya, politiko dito. Pangako ng pangako, puro na napako. Promise? Promise! Aasa ko, ay para sa pano. Kahit sa barangay, hindi ko pupunta ako sa basketball ng Ilala. Tao dyan, magbabanda ulit ako sa Loreto. Tatambay ako kayo sa ilalim ng nagtahan. Promise? Sisigilin ko yung mga bata sa pano. Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng bibilindaso. Bubuksan ko yan, yung gitna. Pili na ako kung yung prueba ba itong mga batang Santalo. Ay, totoo. O, after election, ako naman ang sinilin. Ulit! Doc, Andino! Romy Baga! Eunice Castro! Lady Quinto! Rino Valentino! Okay na! Bombay! Kapag nag-debate sa Bombay, kumakabit. Ito, magaling itong po siya. Nakasama ko po, tsaka alalaga ko to nung vice mayor ako. DJ Ibagachi! Ang ating congressman, J.T.V. Ang ating vice mayor, G. Atienza. Mapo na kayo, makaalam na ako. Naalala niyo ba yung mga pangalan nila? Yes! Baka makakalimutan niyo, 116 days pa yan. Opo, araw-araw ko binibilang. Kasi pumuhulo ko sa Manila talaga. Totoo lang, yung more than all the problems, yung daily problems is God-based. Kasi takot ako sa bata. Baka magkasakit, lang, Anyway, that's another principle case. Anyway.
Naalala niyo ba mga pangalan nila? Nay, baka makalimutan nyo. Pasimplihin na lang natin ang pagpili pagdating ng araw ng bagoong. Total, dalawang grupo lang naman ang pagpipilihan nyo. Unang grupo, your next choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies choice. Kayo po may sabi ng hindi ako. Promise, your next choice? Yes! Sa inyo? Yes! Sa pamilya nyo? Yes! Sa kapitbahay nyo? Yes! Tapos na po, maraming salamat sa inyo. Sa Mayo, bigyan natin sila ng team song. Yung mga nasa kabila, ito team song natin para hindi natin sila makalimutan. Pagkakabiling na natin sa o, mag-iingat kayo pag-uwi. O naman, sabay pa kayo. Buti naman, sige, mag-iingat kayo pa-uwi. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa, may awa lagi ang Diyos. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Maria! God first, thank you. Maraming salamat po ulit po para natin your base.